Hello and good morning mga kabanding. Heto at naglalakad kami ng aking bituin dito sa kalsada na, sa labas na ng aming street para siya ay aking maihatid doon sa sakayan ng bus. Kapag may kaunting time naman ako, hindi busy sa gawain sa bahay, ay see to it na naihahatid ko siya. Wala lang, parang mamimiss agad no? Gusto ko lang na parang nung bata sila inahatid, 'di ba, sa eskwelahan. Tapos mabuti na rin 'yon para nakakapaglakad-lakad ako. At mamaya naman pagbalik baka naman diretso luto na ako ng lunch kung gustong kumain ng mga bata sa bahay. So ito yung dinadaanan namin. Ito yung mga stores dito. Ang tahimik nga po, walang pakalat-kalat sa daan. Naku, wala akong makitang mga marites na nagchichikahan. Dito kasi parang busy ang lahat ng tao. Kailangan magtrabaho. Tapos kapag naman bakante, ipahinga. O kung may mga dapat lakarin, puntahan. Ayun na nga. So, parang mas mahabang oras sa Pilipinas. Alas 10:30 na ng umaga ngayon at tama-tama pagkahatid ko sa anak ko ay babalik din naman agad ako sa bahay, magpiprepare naman para sa lunch. Yan ay kung hindi mapagkaisahan na lumabas. Kasi minsan kapag gustong mag-work somewhere, let's say sa coffee shop, gusto namang doon mag-work nung aking mga anak, lumalabas kami. Sumasama na rin ako. Tapos hihintayin na lang yung aking bituin sa pagkatapos ng klase niya, sinusundo na namin. Ayun naman, gano'n naman yung everyday namin dito. If nasa bahay lang, maghapon, or merong mga lakad talaga na nakaplano o kaya mga biglaan, mga biglaang lakwatsa. Ako naman sumusunod lang kasi ayaw din nila akong payagang umalis mag-isa. Gusto ko nga maglakad-lakad kasi tingnan nyo, gusto kong tumingin-tingin ng mga ganyang bahay. Parang feeling ko naman kahit maglakad ako napakalayo, babalik lang uli ako doon sa dinaanan ko pa uwi. Pero ayaw ng mga bata, baka daw naman ako'y mawala. Ayan, nandito na tayo sa kanto. Ayan, at dumating din agad yung bus na dapat sakyan ng aking anak. Lilipat din siya sa subway, sasakay din siya hanggang sa makarating sa kanyang eskwelahan. At ito nga, ako ay pabalik naman. Tatahakin ko na muli yung dinaanan ko kanina, pabalik sa bahay. Wala namang 1 kilometro yung lalakarin ko. Pero, siguro mga 700 to 800 meters away din. Dun sa kanto. And then, liliko pa. Konti na lang namang lakad yon. Ayan. Di ba nga, maganda rin naman yon at nagkakaroon ng konting walking bilang exercise. Ayan. Etong aking tinutugpa na ito, pabalik, ay kalye na rin. Pero yung neighborhood ng mga bata nitong mga anak ko, ayun, pagkaliwa sa susunod pang I don't know if 2 or 3 pang kanto mula rito ay kakanan at papasok. Yun na, mga street na. O ayan, ang daming mga mga trash bin kasi araw ngayon ng pangungulekta ng basura. Ayan, tahimik na tahimik po. At masarap talagang maglakad dahil hindi pa ganun katirik ang araw. Kasi nga maaga pa. Although kahit na tanghaling tapat, hindi pa rin naman masakit sa balat yung araw. Bali nga, pangalawang beses ko na ngayon na nakapunta dito sa Toronto para bisitahin ng mga bata.
At kung ikukumpara ko yung winter at ngayon yung summer na pagpunta ko, ay magkaiba. Dahil noon, although lagi kaming lumalabas kasi yun naman yung goal ng mga bata na maipasyal kami. Pero iba talaga dahil yung mga places pipiliin mo and hindi lahat bukas. Like yung pupunta kami 'di ba sa Niagara, hindi kami nakasakay ng boat. Tapos ngayon ay itong huli ko 'di bang upload. Ayun na. Talagang nakasakay na kami ng boat. Di pwedeng hindi. Okay, tapos kung i-analyze, no, kung i-assess ko yung damdamin ko, yung experiensya, yung nararamdaman, still gusto ko pa rin talaga na manirahan dito. Syempre, for the longest time, in my 50 years existence sa ating mundo, 'di ba, na ginagalawan, sa Pilipinas 'yon. Lahat doon na tayo nagkaisip, doon na nagkapamilya, yung profesyon ko ay doon. Walang kahit anong gusto kong palitan. Lahat 'yon ay pinagpapasalamat ko talaga. At sobrang mga blessing din yung dumating. Pero at this moment ng buhay ko, ay gusto ko naman ng kaunti namang pagbabago. Masyado na kasing naging routinary. And malalaki na rin talaga yung mga bata. Hindi na tulad noon na syempre bata pa yan, maliliit pa, nakatutok ka sa lahat. Pero ngayon kasi na may kanya-kanya na rin silang pagsasarili, walang mga pamilya pa pero kahit single sila, very independent naman. And yung bunso ko nga, teka lang. Ay, nakita nyo, nilipad lang siguro yun ng hangin, yung trash bin na yun. Okay. So, ayun, balikan natin yung sinasabi ko na siguro mas meron akong panahon ngayon para mag-isip pa ng ibang mga bagay, para madagdagan pa kung ano yung pwede kong magawa. Siguro mas more on sa sarili ko naman muna, at yun nga yung gusto ko sa ngayon. Medyo mag-iba naman ang linya. Mahal ko yung profession ko, of course, pero kung dito ako lilipat, mukhang ibang linya naman. Medyo iiwanan ko naman muna ang teaching. Sa iba naman muna ako. Iba naman ang susubukan natin. Ayan. Ganda dito, Ayan, tingnan ninyo, malinis. And, andito na nga uli ako sa bahay at nagluluto na para sa lunch. Kasi, mamayang dinner daw ang aming lakad. Hintayin na munang matapos ang work. Then, susunduin na si aking bituin, si aking Julia. Pagkatapos ay diretso na sa dinner. And, paano ba yan? So, magpapaalam na ako sa ngayon at sa muli kong pag-upload ng susunod pang video. Sama-sama ulit tayo So, for now, paalam!